talk about that. I don't want to even dignify what you're saying. Makikita rin sa video na yun mga kapatid na sabi niya, I do not want to dignify the statement of Saldico. Parang binabrush off niya lang. Alam nyo, maraming mga pagkakataon ang pag tumahimik ka kasi mas okay eh. Hindi ba? Sa showbiz, kapag hindi nagkomento yung isang tao na under the intriga na matindi, namamatay yung intriga. Nawawalan ng hangin, nawawalan ng pamaypay yung apoy. Kaya hindi na nagliliyab. That is a good strategy. Kaya lang, if you are a leader, you should also be a statesman. Ayaw mo mag-comment sa hair follicle test. Ayaw mo mag-comment sa allegations na ibinabato sa'yo. Kasi, nagmumukha kang tanga pag nagsasalita ka. Adup-dup-dup-dup-dup. Wala ka masabing maayos. Wala ka masabing matino. At halatang-halatang checkmate ka. Yun nga lang, nagagamit mo ng tama yung strategy na I do not want to dignify the ano. Kasi malakas yung unity nyo ng mga demonyo Kumbaga parang kinake out nyo ngayon yung masasabi mong pro-taong bayan lang talaga. Mga senador ng PDP laban, Marcoleta, Kiko Barsaga, Marcoleta sa Kongreso. Yung mga iba, walang makikibaka dyan. In-expose mo kung gaano kahayop lahat ng mga kongresista dyan. Walang makikibaka, walang lalaban. So, kaya ganun ka-confident. AFP busog. Walang may ambition wala kasing pwedeng tumayo na symbol. Hindi kagaya dati si Enrile at si Ramos, di ba? Eventually naging pangulo rin si Ramos, di ba? Sa ngayon hindi pa viable option si Diwata. Sila Remulla, boboto diyan sa AFP. Peso ano na lang, pondo-pondo na lang. Diba? Hindi nila kailangang tumindig kuno. Mag-ipon na lang sila ng mga funding para may pantakbo sila pagka nawala na sila sa pwesto. Tatakbo yan, gobernador o mayor kung saang lugar o magko-congressman para may immunity. Ang dami na nilang pera. Naka-prepare na. O, diba? Yan lang naman ang ginagawa yung mga hayop na yan.